Para po dito sa Mindiola Narratives Project namin, ano po yung inyong pangalan at ano yung ginagawa niyo sa mga? Ako si Carol Pagaduan Araulio. Ako ang tagapangulo ng Bagong Alyansang Makabayan. I'm a physician by training. I graduated here at the UP 1979, but I don't admit patients to the hospital. I don't have any clinical practice, so it's mainly public health. Sa naaalala niyo po, ano yung pinakaunang pagkakataon na narinig niyo yung Mindiola o na pumunta kayo sa Mindiola? Sa anong grade? Siguro ano na yan, freshman college na yan dito sa UP. Taglish ito, no? Tagalog. Dito na sa UP, nung una akong sumali sa mga rally, ang sinasamahan ko ay yung mga grupo ng mga moderates. No? So, usually yan, nung kami, nag-scan ako, so kasama ako ng mga kagrupo nila Edgar Hobson sa National Union of Students in the Philippines. That's probably when I first heard about it. Pero yung talagang sumasama na ako, pag Mindiola na, ang sinasamahan ko na noon, yung mga mas militante, mas radikal na mga organisasyon na mga kababayan, yung mga demonstrations na pinangunahan ng UP Student Council during those years that the council was led by militant activists. Ano po yung nag-convince sa inyo na pumunta sa Mindiola? Well, Mindiola, there's nothing particularly significant about Mindiola as a place, except that nandun yung Presidential Palace. And so, over time, yun yung parang simbolikong lugar ng mga protesta, anumang mga naisidulog sa gobyerno o inaayawan sa mga ginagawa ng gobyerno. Naging siya, protest site ng maraming mga demonstrasyon, ang tawag dito, iba't ibang forma mula mga malalaking demonstrasyon hanggang sa mga simbolikong mga protest ng mga mass, etc. Because right there is the Presidential Palace, the seat of power. Sa naalala niyo po, itong mga demonstrations sa Mindiola during yung student days ninyo, ano yung pinaka-common na dahilan kung bakit pumupunta doon? Ano yung mga issue yung dinadala niyo? Kung mga issues na dala-dala ng lalo na nung high tide nung 70s na student activism, syempre ang dala-dala namin mga issues noon, yung tatlong ismo, no? Fascismo, imperialismo Amerikano at saka feudalismo. And then, yung mga particular na mga the hottest issues of the day related to those, like, syempre, graft and corruption, and then earlier, mga police brutality, later on, mga massacres na ng mga manggagawa o magsasaka na tumututo sa mga patakaran ng gobyerno, yung mga attacks on academic freedom, tulad ng
pagka pinapasok ng mga militar o ng mga Philippine Constabulary ang UP and other universities. Meron ding mga economic issues. Actually, if you parang in a sense, yung mga issues ay pare-pareho, umuulit kasi problema sa kahirapan at saka sa atrasadong ekonomiya, kawalan ng trabaho, at yung mga patakaran ng gobyerno, maging executive or legislative, pati na yung mga decision ng judiciary that perpetuate or aggravate these problems. Siyempre, meron din mga specific sectoral issues like yung sa mga estudyante, yung budget, perennially walang budget para sa edukasyon. Yung sectoral issues ng mga urban poor, at saka specifically sa mga magsasaka, yung even sa land reform, yung usapin ng hindi nakasasapat na presyo ng palay ng mga magsasaka habang mahal naman ang presyo ng mga ginagamit sa produksyon at saka yung presyo ng bigas. Mga ganun mga issues. Ito, yung mga protest kung ito ay nangyari, ay kasagsagan na ng martial law dito. Even before. Kasi if you go... Actually, siguro, I would think even in the 60s. Hindi ko na alam yung 50s, nung bata pa ako. Pero I think in the 60s, pinoprotesta noon, Vietnam War, yung pagpapadala ng PhilCAG, yung Philippine troops sa Vietnam War. Minsan, merong international or regional meeting dito sa Pilipinas, gaya na nag-meeting yung Southeast Asia Treaty Organization, dumating yung mga iba't ibang mga autocrats, mga either diktador na o burgeoning dictators mula sa Southeast Asia. So, meron na rin yung 60s. And I forgot to mention nga na Mendiola has witnessed many protest rallies that are, the issues are actually have to do with international events. At saka yung imperialism, yung effects ng imperialism, whether sa Kanuyan o sa Hapon o sa European countries, on the world's people. So it's not just about domestic issues, not just about specific sectoral issues, pero hanggang sa global issues. Nabanggit niyo po kanina na dati ay kabilang kayo sa mas moderate na grupo, then eventually napabilang kayo sa mas militanteng organisasyon na. Yun po ba ay dala ng nagbabago, naging mas suppressive yung rehimen at nakikita niyo yung mga mas moderates ay hindi na talaga na-engage, hindi na naging epektibo yung panahon na yun? And hindi naman lahat nagdadaan sa pagiging, well, I guess, lahat nagdadaan dun sa panahon na hindi pa conscious about problems of society o kaya insulated doon at hindi kumikilos. Pero hindi lahat nagdadaan sa pagiging moderate. Kasi pag sinabing moderate, yung ano yun particular na pagtingin o pananaw at saka pampolitikang pananaw na sinasabi na ang mga problema ng lipunan ay ma-resolve by means of reforms. And reforms na utay-utay, yung mga pag-aayos dyan, pag-aayos dito. Ngayon, coming from a Catholic high school na pinag-aral ako sa mga madre, natural yun. Ang alam kong activism ay Student Catholic Action. So, pagpasok ko sa university, UP Student Catholic Action. Kaya lang, nabasag yan noong
Umpisa yan yung yung police brutality sa mga demonstrations, nakikita ko na yun. Pero hindi pa po kayo nakakasama dun sa... Hindi kami tinatamaan kasi kasama namin yung mga moderate, maaga mo yun saka hindi ginugulo ng polis yun Pero dinidenounce namin yung police brutality. Pero nung pumasok na yung militar dito sa campus, noong 1971, second year ako noon, merong protesta kaugnay ng oil price hike. Mga half a centavo, mga isang sentimo, ganun lang ini-increase lang. And then yung mga estudyante, kasama ng mga driver, nagprotesta. And then there was a massing up dun sa University Avenue. Hindi naman talaga barricade na kompleto nakaharang yung pasada. Pero merong dumating na professor, si Professor Campos, na professor nairita siya, nagalit siya na no-obstruct yung daan niya. He took out a shotgun and he fired and he killed a young student, Pastor Hesina. And then from then on, nagkagulo na dito sa pamantasan, wala na yung mga estudyante, galit na. So, nagtayo na talaga ng mga barikada ng mga matitibay, yung mga silya dito sa Arts and Sciences. And then, in order na ni Marcos na pasukan na yung pamantasan. So, tapos yung mga estudyante at saka ibang mga faculty members, nag-set up na ng Diliman Commune together with the community. So, in short, that shattered my illusions about yung Ivory Tower kind of university. Kasi ako noon, pala-aral ako noon Ano po yung course mo dito sa... AD Psychology, kaya madali lang. So, aral ako ng aral, scholar. At the same time, member din ako ng college council noon. So, parang obligado ka na, siyempre, mag-walk out ng mga estudyante. So, obligado kang makisama. In fact, obligado kang mamuno. Pero at that time, moderate ako nung kinansyawan na ako ng mga aktivista na ang ginagawa mo dyan, aral ka ng aral, nakakagulo na, hindi sumama na rin ako. So doon, may mga nakita kong pumasok ng mga police, nakita kong they were firing indiscriminately, and then completely no regard for the academic freedom of the university. And even then President S.P. Lopez eventually led a march to Malacanang protesting what happened to the university. So from there, naisipan ko yung violence that I used to denounce by the police on demonstrators and what I thought to be the unwarranted counter-violence of the demonstrators against the police. I learned to see the difference. Ibig sabihin, yung karahasan ng mga ahente ng Estado, ibang klase yun, qualitatively different yun, dun sa self-defense measures na ginagawa ng mga demonstrador. And even ng mamamayan in general, pati ng mga nag-take up ng arms against the government, which up to this day I consider to be taking up arms in self-defense dahil sa binaviolate yung basic democratic rights. So yun ang natutunan ko doon. And then eventually, nung nagbabasa na ako, kasi noon, time na yun, dito sa UP, yung Arts and Sciences Lobby na yan, pagdaan ka lang yan, dami yung mga libro dyan, mga radical literature, local and foreign, maraming mga libro ni Mao, Lenin, Marx, etc. So I started to read, and then I became more and more convinced that the problems of Philippine society are not going to be solved by simple reforms, and that if you want to overhaul a society, a very unjust society, the people at the top will not stand idly or passively while you try to do that, and they will use force to maintain the status quo. So doon nabuo. Actually, dito nabuo sa pamantasan yung point of view na yun. And nung nasa student council na kami na yung nag-lead ng student council, yun, laging welcome Rotonda and then march to Mindiola. Palaging ganun ang ruta. Kaya nung nag-march along, alam kong ruta palagi,
welcome, tapos Mindiola. It took me some time to find out all the other streets. Nabanggit ko po yung pamumuno dito sa mga protesta as part ng Student Council. Paano binubuo nun? Yung halimbawa pupunta kayo, magpo-protesta sa Malacanang, paano minumobilisa? Sino yung mga kasama niyo? Ano yan? Well, of course, ang pinaka-parallel yan the Student Council would decide to join a demonstration or lead a rally. And then there would be student organizations, the more political ones, and even the not so political ones, gumagawa rin sila ng sarili nilang galaw. Pero kung council yan, first tatalakayin namin yung issue, and then we decide whether we agree with it, we want to mobilize. And then, ipaplano kami ng ganun din, para ganun din, room to room. And then, maglalagyan ng mikropono dyan sa air steps. And then we would go dorm by dorm, ganun din. Same as it's done now, but maybe with, I don't know, maybe with a little bit more fervor. Doon po sa pag nandun na, Pero mura ang bus nun. Eh, Kaya ano yun, saka madaling, saka walang masyadong traffic nun. So kukuha lang kami ng ilang JD bus, tapos kausapan namin dumaan sa harap ng air steps, sasakayan ng estudyante. Ang dali-dali. So hindi, kinukontrata na ng Student Council yung mga bus na yun? Hindi, Talagang pinapakiusapan magbabayad? na, magbabayad ng estudyante, pinapakiusapan lang namin Dadaan. magdaan. Kaya hindi masyadong magastos sa mga demonstrations to. Tapos itong bus na ito, dadalhin na kayo dun sa Welcome Rotonda o diretso ng right? Usually yan, welcome Rotonda. Let me see, now I have to remember exactly. Maybe hanggang Plaza Miranda. Because I don't think any buses went straight to Mindiola. So from Plaza Miranda, then Marcha ka na. diretso. Dami-dami marcha nun. Paano yung response, the usual response ng mga police pag nakita nilang nandyan kayo? Well, unang-una, bawal kang pigilin. So, pwede ka magpunta all the way to Mindiola. Hindi kaya ngayon na... Wala kayo nung kailangan humingi muna ng permit? wala. Walang ganun. Kasi the law that mandated getting a permit only came yung panahon ng Marcos, BP 880. Mga ano na yan, towards the latter part of 1970. In the guise of protecting demonstrators, they made it mandatory to ask for a permit. Ngayon, yung permit na yan, ibig sabihin guarantee ng exercise of the right to assemble, naging ngayon, ang requirement. So, yung panahon na yun, wala. Talaga pumunta lang kayo? Punta lang ng punta. Kahit na sino. And ano pong ginagawa ng mga pulis na? May pulis ba in the first place? Babantay sila. Siyempre, ang pinakabinabantayan nila yung Malacanang Palace na hindi makalapit. I don't recall even then that they had this, even then they didn't have this, wala silang, yung rolls of barbed wire na naka-ready na doon. Hindi gano'n. In fact, noon lang first quarter star ng 1970, kaya nakalapit yung mga estudyante niyan. Kasi they were able to ram a fire truck all the way to the gate ng Malacanang. Walang ganun ka-anong harang yan. Pero namamali ng pulis. Namamali sila. Maraming, especially yung mga caliber 22. Kasi there was a time na dati ang ginagawa ko niyan, hindi pa ako doktor. Ang ginagawa namin, sinasaklolawan namin yung mga nababaril ng mga estudyante. Pero hindi pa high-powered, yung Ano yung trigger dun sa pamamaril nila? They get threatened. Usually, lalo na kung malaki-malaki. And then, syempre, nagiging incendiary din yung mga speeches. And then, sometimes they would nagsusunod ng mga goma. Oo. So, yun. Saka malalaki yung mga rally noon. I mean, especially ng 70s. Napaka-commonplace ng mga rally ng mga in the tens of thousands. So, talagang yung mga police, medyo takot. Kaya lang, wala pang martial law nun. Free martial law. And then, nung martial law, syempre, na yan, dyan na yung mga massacre yung talagang high-powered na yung nagamit namin, mga talagang namatay.
Doon po sa mga pagpuprotesta niyan sa panahon ni Marcos, ano yung kadalasan, kumbaga, pinaka-problema ninyo sa mga nag-organisa? Besides yung nandyan yung police na pwedeng mag-cause ng Well, number one is may martial law. So, especially in the early part of the martial law, mga up to about 78, talagang clackdown. So, hindi kayo pwede mag-congregate more than 3 or 4 at a time. And then, merong batas against rumor mongering. So, magsalita ka ng rumor mongering ka. Maulihan ka lang ng polyeto. Dadalhin ka na sa crown. So, talagang clampdown. Even here in the university. Dati ang College of Arts and Sciences, walang fence yan all around. So, you can enter the college from whichever direction. Ito, ngayon meron na kayong fence. But that started in martial law. And then they had guards. So, hindi ka lilikisahin yung mga gamit mo. Tingnan, basically, hinahanap lang naman nila manifesto. So that you can't proselytize. So, basically, hindi ka naman pwede magparali kung hindi ka magpapaliwanag. Hindi ka naman makakapagpaliwanag ng pautay-utay. Kailangan maramihan. So, the suppression of civil liberties was really a very big obstacle to yung mga rallies noon. Pero in due time nabasag yan eh. But not immediately sa Mindiola. Saan po yung simula? First, so universities, yung demand for the return of to allow student organizations to function, the return of the student councils, the return of the campus paper, na walang censorship. Then sa mga manggagawa, yung karapatan nilang magbuo ng mga union at saka magherga. And then unti-unti, yung karapatan na mag-protesta. And then, nung nabasag na yung tawag doon, yung takot, yung pananahimik, nag-umpisa na yan. Siyempre, ang umpisa, clandestine yung organizing, and then mga lightning rallies yan. And then, nung naigigit na, lalo na nung ang dami ng problema ng Marcos nung sa pagtakbo ng martial law, and then yung mga ipinangakong mga idudulot na kabutihan, tulad ng bubuti ang kalagayan ng kabuhayan, nung nagpapatong-patong na yan, hindi na maaaring daanin sa simpleng pananupil, di ba? Lalo na pagka makatwiran na manipulate ng issue. So, gano'n. Una, clandestine, underground, and then magpapalakas muna kayo, and then mag-DG kayo, and then magla-lightning rally kayo. And then later on, na-allow na yung mga legal organizations and even the press. Nag-umpisa sa Mosquito Press, yung Forum, and then sina Joe Burgos. And then later on, pati din sa mga broadsheets may mga nakakapasok na rin. So, gano'n. Sa panahon po yun, ng mga pre-martial law and then yung kasagsagan ng martial law, kabilang po ba kayo sa kahit anong organization? And was there ever a time na dun sa pagsisikap ninyo, in a way, mabawi ang bagang Mindiola, nakabalik ulit yung tao sa Mindiola, nalagay ba sa panganib yung sarili ninyo? O nasaktan kayo sa Mindiola? Well, yeah, many times. Physically, then, in 1973, yun, I was arrested, so I spent some time in detention. And then, hanggang ngayon naman napupukpuk ako sa dami. Pero syempre, it's
how do you put it? Noon, maalala ko distinctly, nag-rally kami sa embassy, no? And then, hinabol kami ng mga polis. Nakakatakbo pa ako ng malayo, bata pa ako. Pero yun, yung tatakbo ka, and then pupupukin ka, tear gas ka, hulihin ka. Tapos, pagka nahuli ka, wala kang ganong kalaking proteksyon. Wala kang proteksyon. Kasi, pag-demand ka ng rights mo, sasabihin lang naman sa'yo. Sinabi sa akin yan. I miss martial law ngayon. No, ganun. Ngayon, because there is no martial law and formally there is there's a democracy. So, pagka pinapasista ka na, theoretically, you can always say, I demand my rights. I demand a lawyer. Tapos kung may media doon, malaking bagay yung media. Kasi yung media helps to, if not prevent some of the more violent actions of the police, at least medyo at least on the document kung ano nangyayari. Nabanggit niyo po yung personally kayong nasasaktan. Ano yung nararamdaman niyo pag gano'n, sa mga gano'ng sitwasyon o na sinasabihan kayo, martial lang na yun? By the time nakakapag-rally na kami sa Lansangan, and even as close to Malacanang as Mindiola, did I ever worry mapapatay ako? Oo, pwede kang mapatay. Kasi, even as late as, panahon ni Korea, after martial law na yan, nag-rally kami naman dito sa may Commonwealth, sa State of the Nation address. The police had, and the military had long arms, at saka nakakasa. No? So, pwede kang masaktan, pwede kang mapatay. Lalo na kung medyo, sometimes kahit nasa likuran ka, pag nilalas ka. Pero yung pukpok, yung mga pukpok, sangga ng shield, ano na yun? Natural na yun. Pero minsan lang ako, I've never been arrested as in brought to a police station. I was arrested a few times, but I always managed to talk my way out of it. O kaya, naaway ko yung police. Hindi na ako madala sa police station. Pero minsan, nasaktan ako, medyo malakas yung pagpalo doon sa ulo ko. And then I had to have 7 stitches. Yun yung parang Angelo de la Cruz. Sa ngayon na yun. Yeah. So that was about and the other times, puro pasa-pasa lang yan. Kasi ako yung nag-negotiate nun eh. So, when they charged, kami nasa unahan. And then, nung nag-retreat na kami gano'n, nagka-traffic na sa likuran namin. And then the police were swinging their truncheons without regard to hitting anybody. So, tinamaan ako sa ulo. And then, I had to have 7 stitches. Minsan, sometimes you get hurt. When was this? More recently pa na, hindi ba bawal na nga yung rally-rally? Panahon bawal mag-rally ng Mindiola. No CPR. And then nakalapit kami ng panahon ng CPR. And then what did they do? Hinose nila kami. Nasa unahan din ako noon. Kasi pagka sa aktivismo kasi, pagka leader ka, hindi pwedeng yung pag mga rally ng mga aktivista, hindi naman pwedeng yung mga leader, hindi nakikita eh. No? Siyempre, inaano mo sila na maging matatag, maging militante, umabante. Hindi pwede na wala sila nakikita sa harapan. So, kami sa harapan, yung mga leader ng bayan. And then, nung hinose na kami at tinatransyon na kami, ma-atras na kami. Nakuryente kami kasi basang-basa kami.
Tapos yung mga tindahan dun sa may papuntang Murayta, ah, may mga kable na na mga loose. So hindi namin alam, may live wire doon. So naku, yan, tika mo. One of those things. Nabanggit niyo na pagkumpara niyo kumbaga yung panahon ng martial law kung saan nasasaktan kayo. And hanggang ngayon, ganun pa rin yung na-encounter ninyo sa Menjola. So, ano yung, paano iniisip yun? In fact, the Mindoro massacre occurred not during martial law. Occurred under Cory Aquino. So, parang, what? It's because why does that continue to happen? Because society has not changed. Ang mga nakaluklok sa Malacanang, sa kapangyarihan, ay yung pa rin mga iilan na nagmamonopolize ng economic and political power and have control over cultural institutions. So, hawak din nila ang military, and the military has not changed. The military, after martial law, became a monster. And then after martial law, dahil merong bahagi ng militar na nag-attempted coup, nag-fail, and then sumama din sa EDSA 1. So, the military basically, after martial law, was unscathed. Wala ni isang human rights violator among the military who was ever prosecuted. Oh, meron convicted, but never served the sentence. So, kumbaga, yung conditions the conditions in society that breed dissent, rallies, and demonstrations are still there, and built in dun sa isang oppressive na state that upholds and protects the status quo, the unjust status quo. Built in doon ang paggamit ng karahasan ng Estado. So there will always be rallies and demonstrations in Mindoro, so long as that palace is there. And there will always be violence from the state against demonstrators. That is the truism that will not change so long as the deeply entrenched problems in Philippine society remain. Sa mahabang kasaysayan na ng pagpuprotesta ninyo sa Mindoro, simula ng estudyante kayo hanggang sa ngayon. Sa mga protesta bang yun, may kahit minsan, may sentimentong katulad nung naunang henerasyon ng first quarter store na sugurin natin ang Malacanang, pasukin natin ang Malacanang. At hindi lang hanggang Mindoro. Kasi ngayon parang makatungtong lang sa Mindoro, parang okay na yun. Noon, gusto nila pasukin ng Malacanang. Oh, hanggang ngayon. We would like to do that. We would like to go all the way to the gates of Malacanang. It's just that you have to have big numbers to do that. And you have to have a conducive political climate. Nung EDSA 1, actually, kahit na ang matatandaan ng mga tao ay mas yung nangyari din sa EDSA. Pero actually, bayan, yung bagong alyansa makabayan, yung mga activist groups, students and workers and urban poor, masked up at the gates of Malacanang. And actually, nung nililipad na si Marcos palabas, nandun yung mga aktivista ng bayan. Pero wala pa ako sa bayan nun. Nabanggit po ni Ka-Bel nung in-interview namin. Oo, sila nandun. Ngayon, nung EDSA 2 naman, nandun ulit sa EDSA Shrine, and then nung fourth day, after na nag-defect na yung sina General Angelo Reyes, saka yung kapulisan, nag-withdraw ng support sa kay dating Pangulong Estrada, the moderates wanted to just sit there in EDSA, and ang bayan again decided, we led about 75,000 people to march towards Mindoro. So by the time na pagdating namin sa Mindoro, doon na namin
lumipas si Pangulong Estrada, then sometime later, nabalitaan namin na Mrs. Arroyo was sworn into power. But we were in Mindoro, we were not at Edsa. Bakit po? Bakit may ganung desisyon? Kailangan natin pumunta sa Mindoro? Knowing na noon po, kung natatandaan ko ng tama, may mga ilang loyalista si Pangulong Estrada na doon. Oo. You have to contextualize it to what is happening. A government is being toppled basically, but it's not being toppled through armed means. No? Although meron dito mangyayaring armed struggle dito, merong New People's Army that is engaging a guerrilla struggle since 1969. But may hindi nasa countryside yan. Short of the New People's Army storming Manila and storming the palace to force whoever is currently occupying the palace, sino mang reaksionaryong puppet ang nandun, hindi naman babagsak yan, di ba? Siyempre, para naman magawa ng NPA yung na makaabot na sila ng Manila, ibig sabihin, malaking mga tipak na ng kalupaan sa kanayunan kontrolan nila. Ngayon, di ba naman ang phenomenon ng uprising ng EDSA 1 and 2? Kasi it's basically an underarmed uprising na based in the cities at yung mga malalaking demonstration talaga, Manila and maybe, basically Manila, although meron din sa ibang mga syudad. Ano yun? Kombinasyon ng mga malalaking mga rallies and demonstrations and the situation of whoever is holding power that they can no longer hold power. No? Ngayon, bakit kailangan magpunta ng Malacanang? Kasi kailangan I think it's partly, now that you ask, I think it's partly it's partly a push to physically kick out whoever is the president from the seat of power, and also it is symbolic in the sense na mahalaga na ang sumisipa dun sa leader na gustong tanggalin ng mamamayan o pinamumuhian ng mamamayan ay hindi militar, hindi kudeta, hindi rin dahil nagkasundo yung iba't ibang mga paksyon ng ruling elite, like just as, di ba, ang daming mga emissaries kay President Estrada noon na pumayag na siya to resign, and then they would allow him to leave the country, hindi na siya prosecute and all that. Ang daming emissaries niya, no? The point is, kailangan, at the end of the day, ang nagpatalsik, malinaw, yung sambayanan. If not through armed means, then through an unarmed popular uprising. So that hindi pwedeng i-claim ng mga coup plotters, yung mga militar, no matter that they're anti-government also, yung mga honasa, yung mga human rights violators who change costume, naging mga democratic na mga military rebels ko, no? They cannot claim that they are the ones who are decisive in putting out the oppressive regime. Kasi may consequences yan eh. Merong effect yan after the old regime has been kicked out and the new regime comes to power. Kasi pag hinayaan mo na ang utang ng loob ng taong bayan dun sa militar, o di sila yung mamumuno, sila yung kukuha ng kapangyarihan. Pagka hinayaan mo naman na puro mga dating mga bulok din at mga corrupt at saka mga elitista, mga politiko, di pag kinonstitute nila yung bagong gobyerno, then it's just changing of the guards. Which is what people are so cynical about now, no? Na EDSA 1, EDSA 2, pero wala naman anong talagang nagbago. O yung cynicism over try to change, federalism ngayon. Na
Iba nga, yung mga interview sa Man on the Street, bali wala naman yan sa mga hirap, wala naman nagbabago. So yun, meron siyang actual, practical, and symbolic significance. Doon po sa desisyon ninyong pumunta ng Mindiola during EDSA-2, may tumutol ba? May nag-try bang convincehin kayo na... Oo, si Cardinal Sin. Si Cardinal Sin, saka yung Cardinal Sin Cory, and Gloria was just waiting to be, nagantay lang naman bumagsak ang grasya kay Gloria niya. Ang talagang actors noon sina Cardinal Sin, sina Cory. Ayaw nila. They categorically and publicly announced na ayaw na nilang magpunta pa sa Mindiola. At ang binigay nilang dahilan ay para daw maiwasan ang karahasan, ay huwag magtuloy ng Mindiola. But you see, by the time we made a decision to go to Mindiola, anim pa si Erap hindi pa siya bumababa Pagkatapos, in the meantime, the military had already withdrawn support. Problema mo na lang, police. Pero even the police had already withdrawn support. And even si General Agripa, who was in charge of defending the palace from sa Manila Police District, isinabihan kami, hindi na namin kayo pipigilan. So all the more na-embolden kami to go. Siyempre, hindi naman namin isusubo yung kasamahan namin, pati yung masa na sumama. At talagang maraming masa, I mean, you could feel the marchers, you could feel that the march had a mind of its own. It was going forward. Pagdating namin dun sa foot ng Mindiola, dun sa Mindiola Beach, we were trying to, ayusin muna natin, ahana, gano'n. Pero ma-feel mo talaga yung forward push ng mga marchers. And there was no keeping the people from stopping. They wanted to go to Mindiola. Kaya, kahit na nandun na kami doon sa barbed wire, yung concertina type barbed wire ng talas-talas, it took some effort to ask people to stop pushing. Kasi kami yung mga nasa uhan, kami yung masasaktan, no? And then nag-negotiate kami yung nag-ready kasi. Pero, to show them that it wasn't a mob, it wasn't a mob. Kasi there was a sound system, you could talk to the people were listening, and then kumanta kami ng Bayan Magiliw at saka ng bayan ko. At sinabi namin magpo-programa, sinabi namin na umalis na si Erap sa Malacanang. People calm down. So, sabihin, may control ka naman. Ngayon, pinipigilan yun na Cardinal Sin. And then some of the organizations that were close to Cardinal Sin or under the influence or who did not want to oppose yung panawagan ni Cardinal Sin stayed behind. Father Robert Reyes, yun ang matunda sa akin ng alala ko. Some of the politicians stayed behind. Yung mga nakakaalam na naaareglo na kalis na si Estrada, and yung nakakaalam na the Supreme Court had already agreed to swear in Mrs. Arroyo at EDSA. Yung mga yon, doon na, hindi na umalis yung nataksaya ng panahon. Meron din mga moderates na sumama sa amin, si Dinky, sumama, si Karina David, yung asawa ni Randy. Some of them were there too. Pero by and large, yung mga forces that were influenced by Cory and Cardinal Sin stayed behind. Ano pong naging reaction after nung ma-forced out si President Estrada from Malacanang? Ano po yung naging reaction sa inyo dun sa pinanghunuan ninyong marcha? Ano yung mga narinig ninyo from, let's say... Of course, there was jubilation. Yun ang pinaka... Hindi naman kayo sinisaya ng Aquino, Sin, Camp, ano yung reaction? Sinisi na ano? In a way na bakit tinuloy niyo pa rin? Or... For Estrada? Oo. They couldn't do that. They couldn't do that. Of course, they tried to, subsequently, sa mga write-ups, there was an attempt to belittle the importance of that action, parang it was unnecessary, or
it was courting violence kasi may mga pro-estada nga. Yung mga pro-estada naman, nung nakita nila ang laki-laki, tumanag sa takbuhan. Of course, it's all part of the necessity for the elite to minimize or to yung babrush out nila yung papel ng masa at saka ng mga progresibo, mga militanteng organisasyon doon sa effort to topple the oppressive government. So, pero at the time, especially with EDSA 2, they didn't do that and they wouldn't have because ang linaw-linaw doon ng participation ng left, ng activists of all sectors doon sa entire process to oust or call for the resignation of Mr. Estrada. And malinaw naman doon na without the presence of the organized left groups, hindi naman basta-basta mangyayari yan. Kasi even when nung ayaw nang buksan yung envelope sa Senate, and then nag-trigger yun ng puntahan sa EDSA and that. One of the first groups that were there was Bayan, plus yung Couples for Christ. And then sa EDSA 2, ilang araw din yan. Hindi naman puno ng tao yan the whole time eh. May panahon naminipis yan. Lalo na yung mga madaling araw na. Ganyan. O, ang naiiwan dyan, yung mga aktivista. Saka syempre, yung mga pare, saka yung mga tinawag ng presidency. So, unlike yung EDSA 1, ibang story yung EDSA 1 kasi yun, mas nilait-lait ng kaliwa doon. Na During EDSA isasali 1, ng EDSA. during EDSA 1, hindi pa kayo involved sa Bayan? Hindi pa. I only got into Bayan in 1995. Bayan was founded in 1985, a year before EDSA. Pero, kasi at that time, pagkagaling ko dito sa UP, I graduated in 75 after na ma-release ako. Tumagay pa ako ng medicine. So, nag-medicine pa ako, and then, pagka-graduate, I did community-based health program, and then nag-organize kami ng human rights groups ng mga doktor, medical action group. So, I was more in the health sector at the time. So, by the time nag-EDSA na, EDSA 1, wala pa ako sa multisector. Paano kayo eventually na napunta doon sa pamumuno ng isang malawak na alliance tulad ng Bayan? I was asked. Sa movement naman, there is a natural progression, a natural kind of promotion to positions of heavier responsibility. So, ganon, I was asked. Kasi ang leadership naman ng bayan, multisectoral yan. Usually, ang marami din sa mga nasa pamunuan na galing sa manggagawa, magsasaka at saka mga kabataan. So, syempre, yung mga professionals, mas maliit yan. Dahil in the first place, mas maliit na dito yun. So, but partly siguro because I've been an activist ever since. So, we probably thought it's about time you serve your time. Sa naaalala niyo po, isa sa mga nabagit ko na rin kanina, kumbaga tumatak talaga ang pangyayari sa Mindolo ay yung Mindolo Massacre. During that time, sabi niyo, hindi pa kayo, kabilang kayo sa mas professional na grupo, hindi pa talaga sa mas malawak na alliance. Pero ano yung naaalala niyo yung sentimiento, kumbaga, or general view nung mga organisadong grupo sa kaliwa nung mangyari yun? Kasi I remember distinctly that happened about the time of the peace talks between the government and the NDF, National Democratic Front. Nag-breakdown na, no? Kasi hindi magkasundo. At saka marami dun sa mga bitawan mula sa underground ng CPP at saka NDF.
marami yung pinatay eh. Pinatay o eventually hinuli. Habang ongoing yung pista. Oh. So, pa-breakdown na yan. And then, actually, the Mindoro Massacre provided the, parang baga, it was the straw that broke the camel's back. After that, talagang nag-underground na sila sa tour. Sina Bobby Malay, sina Antonio Sinel, yung mga negotiators. Yung matras na talaga. Ano yan eh, I think yung definitive history of Mindoro Massacre will have to be written, but if I recall, kasi nasa health pa nga ako niyan. In fact, when that massacre happened, ang mas trabaho namin nun, pinuntahan namin yung mga namatay sa kaya nasugatan sa mga Nandito po kayo na sa Manila. Manila, oo. So, ang una namin ginawa, pumunta kami sa mga emergency rooms. And then, hinahanap yung mga nawawala. Siyempre, kasi ano yan eh, si Cory kasi, yung euphoria nung pag-assume ni Mrs. Aquino to power, it was there. Even the activists were infected by that to some extent. And then, that was also the time that the movement was coming out of a big political blunder, yung hindi pagsali doon sa pag-boycott doon sa presidential elections. And then, although, after nagkaroon ng ganong boycott at nangyari election, dayaan, and then nagkaroon ng, the people were mobilized to protect the results of the elections, and then everybody believed that it was Mrs. Aquino who won. So, nagtuloy-tuloy na yung mga malalaking protest actions, mga malalaking rallies. At mag-uumpisa ng civil disobedience that would involve even the elite, no? Yung mga withdraw yung pera sa bangko, hindi magbabayad ng mga police, mga ganun. Nangyari yung EDSA 1. So, when Cory assumed power, everybody was hoping that she would be really the exact opposite of Marcos, not just in the sense na hindi niya nauulitin yung martial law. Pero gagawin niya yung mga batayang reforma na matagal nang dinidemand ng mamamayan, land reform, yung protection sa civil liberties, improving the lot of the working man, you know. Kaso yung mga economic policies naman niya, hindi naman niya binago, pareho lang naman ng kay Marcos. Katapos yung land reform, ginaya naman nila, yung unang-una nilang in-exempt, yung hacienda ng pamilya ni Cory. So, frustration and anger was building up. And that rally in Menjola was about yung malalim na sama ng loob ng mga magsasaka na pinabagsak na si Marcos at binuwis nila ang maraming buhay ng mga magsasaka dyan. And yet, hindi ini-implement ang land reform. And Mrs. Aquino was a party to the exemption of her clan's hacienda. Ngayon, ang problema dyan, alam ko, yung mga kasama, yung mga namumuno na nag-organize ng rally, they were in the framework of CERT, no? And ang gobyerno naman was in the framework of i-curtail yung rights ng mga demonstrador. At kasi natatakot sila na baka may mangyaring mas mabigat, no? Natatakot sila na sulurin ng Malacanang. So, unfortunately, that was really a massacre kasi nakahanda yung mga pulis na ginaril talaga yung wala namang isang pulis na namatay dun Although I think meron daw nasaktan pero nothing of consequence. It was really the demonstrators from among the ranks of the demonstrators na may namatayan, nasugatan, no? Mayhem broke loose, no? Nung pinaulanan sila ng bala. And maybe it's an indication of how much residual goodwill there was for the Aquino government na hindi talaga siya nasingil ng maigi dyan
na hindi siya nasino ng ibigay. Pero, alam niyo ba, for the record, yung video documentary ng title Batas Militar, na pinapakita na ang nag-sponsor People Power Foundation and Korea, malapit sa Korea. Yung footages nila dyan ng massacre and all that wasn't under martial law, that was under Cory. Yung pinakita na nagtatakbuhan ng mga tao at saka yung mga tsinelas, nagkalat sa Mindoro, that was under Cory. That was not under Marcos. Nung mangyari po yung actual na massacre, yung parang ngayon, nasaan po kayo? And then, ano yung naging reaction niyo? Habang nabanggit niyo kasi kanina, I wasn't there at in the actual rally kasi na-late ako. By the time papunta na ako, nangyari na yung barilan. And so, dumiretso na kami sa mga ospital. Ano yung nakita ninyo? Ano yung naalala ninyo? Yung images na nare-recall niyo dun sa paghahanap ninyo? Siyempre, mga sugatan, ang naaalala ko, yung mga aktivista, lalo na yung mga galing ng probinsya, mga galing sa Luzon, saka Southern Tagalog, they didn't even want to give their names. Natatakot sila na hanggang doon sa ospital, tutugisin sila. Ayaw nilang bigay yung mga pangalan nila. Actually, panlulumo dahil namatayan, and then, pero above it all, yung talagang pagkamuhi dun sa isang gobyerno, sa katangian ng Estado na marahas, at hindi talaga magbibigay daan sa demokratikong kilusan ng mamamayan to demand what is theirs, what social justice says belongs to them, the fruits of their labor and the land, etc. And that no matter maalagay dyan sa pwesto nakapalit sa pasistang diktador supposedly democratic government, when push comes to shove, pagka ang masa na nagdidemand ng karapatan nila at umaayaw na doon sa umihiraw na kalagayan at pinapakita yung kanilang kapasyahan na gawin yun. Lalabanan yun. I mean, that's why there is armed struggle. That's why there is an NPA. Because yung mga magsasaka, either from direct experience dun sa karahasan na nararanasan nila pag ina-assert nila yung right nila over the land, sa mga landlords, sa mga warlords, sa mga paramilitary, at saka sa military. And then yung karahasan sa syudad, na ano nila na any kind of radical, thoroughgoing, revolutionary change in this society will not happen peaceably and quietly. The ones who hold political power and economic power will use that power to suppress a people's movement for liberation. Yung tinatawag ng social movement. Actually, I'm not comfortable with all these terms, civil society, social movement. Nabanggit niyo po kanina na hindi na singil yung Arroyo Aquino dun sa nangyari sa Mindoro Massacre. Bakit po kaya gano'n nangyari? Goodwill lang ba talaga ng mga tao? Or... Well, I'm sure you talked to Jimmy Tadeo and all that. Unfortunately kasi, bago yung massacre, and in retrospect, ang movement kasi ng panahon na yan, maraming debate, maraming mga debate sa linya at saka sa strategy and tactics, no, including yung tactics ng democratic movement sa cities. And
unfortunately, I think some of the leaders during that demonstration had the thinking na isasagad yung assertion ng democratic rights to the point na mampo-provoke even to the point of provoking a counter-reaction from the police. Ano man? I mean, if you're familiar with the dynamic of a demonstration, lagi yung demonstrador gusto mag-demonstrate. Gusto niya pumunta doon sa lugar, gusto niya magpumunta, ano yung pinakamagandang pwesto para magsabi siya ng saloobin niya. 99.99% of the time, hindi naman lulusob yan. No, hindi lulusob yan. Especially the progressive movement here, yung teorya niyan at saka yung practice niyan, hindi yan magpapatiwakal na lulusobin ang Malacanang. No? And political power will change hands in this country not by means of an armed assault from activists in the cities. Kaya may nangyayaring armed struggle sa kanayunan. Ngayon, pero may dynamic yan kasi lagi yung demonstrator nag-a-assert, lagi yung police sumasagka. No? And depende po ano yung particular na utos sa panahon na yun. Either they are more tolerant or they're more repressive. Yung mga demonstrators na minsan meron niya mood. Minsan mas-assertive, minsan tama na sila na kahit kung saan sila pidili, doon na sila mag-arali. O minsan maliit sila. So hindi sila magpipilit. Pero pag malaki ka, dalit ka, meron kang issue talaga na matindi at talagang gusto mo talagang ipukpok sa gobyerno, huwag niyo itutuloy yan. No? For example, ang karapatan mo mag-demonstrate mismo ang sinasagkaan sa CTR. Nasa fighting mode, syempre, ang demonstrators niyan. Both the leadership and the membership. You're revved up to assert. Yung mga police, ano naman yan, paranoid naman yan, at saka depende dun sa utos sa kanila ng civilian authority, ng presidente. They will be either tolerant or they will be preemptive. Ibig sabihin, wala pa kayong ginagawa, haatawin na kayo. So, ano nangyari dyan tingin ko sa Mindoro massacre niyan? The government had some intelligence information and titignan nila yung body language sa kasalita ng mga open leaders like Jimmy Tadeo na daddanak ang dugo, ganyan yung mga very, very fierce rhetoric na, of course, hindi naman ibig sabihin nun na magpapakamatay kami dyan o armado kami pupunta kami dyan. So, I think the government, with that kind of intelligence information and on the political defensive, there were people in the Aquino government who thought that the thing to do was to preempt any possible assault on the palace at that time. And the way they did that was that they fired into the demonstrators. So, hindi ako naniniwala dyan na pinovoke, na merong mga NPA among the ranks of the demonstrators, merong asan ang nila, asan ang prueba nila. Were they able to arrest anybody that had, yung gunpowder in their hands among the demonstrators? Sino ang karamihan na nasaktan at namatayan? No? So, sa akin talaga, and that will go down in history as a plain and simple massacre that took place in Mindoro under the watch of a supposedly democratic president. Nung nag-assume na kayo nandun na kayo sa bayan and eventually its leadership na pinamunuan niyo na ito, gaano, kumbaga, yung gulita ng Mindoro Massacre, gaano siya nagpa-factor dun sa mga paghahanda niyo, kumbaga, minsan natural, kinakailangan ng malakihang pagkilos sa Mindoro mismo. Nagiging factor ba siya? Naaalala niyo ba siya? Part ba siya ng mga considerations na sana wag tayo nang mauwi sa ganun? Frankly, not really. Kasi Mindoro is a site of innumerable demonstrations over a whole host of issues.
sometimes crucial, sometimes not. Minsan maabot na nagrarally kayo, usapin na, pagpapatalsik na. No? Minsan nagrarally na kayo, meron kayong nilalaban na issue. Yung mga estudyante ng UP, pupunta ng Mindiola, magrarally doon. Taas yung budget ng UP. So, syempre, for those who have direct experience doon sa Mindiola rally, especially those that were violently dispersed or yung Mindiola massacre, syempre nandyan yan at the back of your head. But the reason why we go to Mindiola is not to avenge any historical grievance. No? Very lucid, very deliberate, very, very rational. Mindiola is the gateway to the seat of power. The grievances, the demands of the people are of the government. The executive is the main wielder of power, and so you bring it to Mindiola. Other times, you bring it to the Supreme Court, you bring it to the Congress, the Senate. Minsan, dadali mo yan sa particular na ahensya like the Department of Labor. But, I guess, siguro at the end of the day, symbolically and actually, as I said before, pagkausapin na ng pagpapatalsik na, all roads lead to Mindiola. Nabanggit niyo po yung pagpapatalsik kasi isa sa mga pinakamalaking event, kumbaga, pangyayari sa Mindiola matapos yung EDSA 2 ay yung Mayo unang pagsalakay ng mga kinukonsiderang makaera na pwersa ng panahon ngayon. Sa pamalaan ng bayan at sa inyong personal na karanasan, paano ninyo initinignan yung pangyayari niyo? Well, I wasn't here. I was at the peace talks sa Norway, so we were watching it from a distance. Kaya na, malinaw naman ang posisyon ng bayan nun eh, no? In fact, kasama naman ang National Democratic Organizations dun sa nagpatalsik kay Estrada. Kami nga nag-file ng plunder case laban sa kanya. Hindi pwedeng makabalik siya. Malinaw naman din sa kanya. At saka malinaw sa amin na pag binalik si Estrada, there would be very bad consequences for those that have to oust him. Diba? So in a sense, meron kaming de facto tactical alliance with the government in the sense that we were opposing any moves to put back Mr. Estrada on the power. Ngayon, yung EDSA 3, hindi naman ano yun eh. Ganito. Objectively speaking, masa yon. Marami doon masa. Pero yung mga namuno doon weren't even there. Diba? As I said before, unlike the demonstrations that we lead, yung liderato nandun, malinaw, identifiable. Yung mga nag-grabble rounds for EDSA 3, sina Miriam, sina whoever else. Yung mga kaano ni sa Estrada, some of them, kaaway nyo na ngayon. They whipped up a mob, and I'm sure they took some planning. May plano yan. No? At dinala nila doon sa Mindiola. And if they had the support of the armed forces behind them, and the majority of the police, they might have been able to topple the Arroyo government. Pero hawak naman ni Mrs. Arroyo ang coercive force ng Estado. At saka, by that time, nabasbasan na ng foreign governments ang Arroyo government. So, it just goes to show ako, ngayon, that
kahit na maraming napakilos para patalsikin si Estrada, meron siyang residual base of popular support, which comes from where? The perception that yung kanyang projection of being populist, the perception that he is makamasa, makamahirap, era para sa mahirap, yung fan base niya sa mga mahirap, and EDSA Tres just goes to show na merong malalim na diskontento, malalim na disgusto doon sa tinatakbo ng pamamahala at saka doon sa kumiiral na lipunan, such that Mrs. Arroyo, actually when ERAP was ousted, the unity was to oust ERAP. The unity was not to put Arroyo in power. She just filled up the vacuum kasi siya yung vice president. It was the easiest thing to do for her. In fact, she grabbed it. So, yung discontent, yung residual political base ni ERAP and yung nagplano na, yung mga nag-isip ng aksyon na yan. Nag-combine yun dun sa fact that the Arroyo government was not at all by any stretch of the imagination popular as far as the people were concerned. Hindi naman popular na, hindi kagaya ng kay Aquino na popular na gobyerno na pinalit, no? At mataas ang expectations, mataas ang pag-asa ng mamamayan na magbabago. Kay Arroyo naman, wala naman ganun kalaking expectations, eh. Especially among the poor. Yun yung isang when we were calling on people to join rallies against for the resignation of Arroyo. Doon mismo dun sa may Bustillos, dun sa mga simbahan doon, yung magkarap na simbahan doon. Yung mga tindera doon, ayaw sumali, eh. Kasi para sa kanila, corrupt si ERAP. Corrupt din naman yung iba dyan, eh. At least si ERAP, may puso para sa mahirap. Ganun ang sinasabi nila. Kung meron siyang kalaguyo? Lahat naman yan, may mga kalaguyo naman. Not without saying that the EDSA Tres thing is a progressive phenomenon. Sinasabi ko lang na, kasi ang objective naman ng EDSA Tres, ibalik si ERAP. Hindi naman kami nag-aagilan. Pero, naintindihan namin na ang nagbunsod nun, yung nagpatong-patong na frustration at saka discontent ng mamamayan sa sitwasyon at yung opportunistically ginamit yun ng mga nagplano ng EDSA Press in order to try to topple the Arroyo line. Nabanggit na po kanina yung sabi niyo yung mga tindera, napaka-cynical ng attitude nila. Sa partikulang bayan, kumbaga, bahagi ng mga taktika niya sa pagkilos ay ang pagprotesta sa lansangan. Paano niyo tinutugon yung ganung level ng cynicism ng masa mismo? O nagre-rely lang po ba yung bayan sa ngayon dun sa mas bukas ng isip, mas aral na mga miyembro ng lipunan para umilos? Maybe my way of answering that is kasi meron nagsasabi ngayon, including some political analysts, mga opinion makers, mga opinion writers na kasi na raw ang EDSA, sama ng tao sa EDSA, kasi wala naman daw nagbabago, etc. etc. So, if you listen to those, especially those who don't want to be booted out of power, those people who want to continue to monopolize power in this society,
Siyempre, ang rhetoric niyan, right after na maiupo sila ng exactly that kind of people power uprising, is to say, hindi na kailangan yan, tama na yan, etc. No? Kasi nakaupo na kami, maayos na kami. And then, pagka hindi naman nila matanggi na hindi sila maayos, walang kwenta, gobyerno din sila, masasabihin naman nila, sawa ng tao sa people power, na mag-antay na lang yan ng eleksyon. So, it is yung those who wish to interpret these reactions from ordinary people and unpoliticized people as cynicism are precisely those people who want to take advantage na hindi kikilos ang mamamayan. Diba? Sa part naman namin, ang kuha namin dyan, mas na-challenge kami. Ang tingin namin dyan, ang mga Pilipino, ang mapait na leksyon nila mula dun sa EDSA 1 saka sa EDSA 2, hindi enough na magpalit ng presidente. Hindi enough na magpalit ka ng mukha dyan. Kasi unless you confront yung mga pinagmumulan, yung ugat ng mga problema, at yun ang harapin mo at yun ang baguhin mo, even though things may seem to change, they don't really change. That's the lesson of the people. And para sa amin, rather than look at it as political cynicism, we look at it as some measure of political maturity on the part of people. Na hindi na sila basta-basta magpapatangay. Kaya, ngayon, hindi sufficiente na mag-antay-antay Gloria ka. Kailangan ipaliwanag mo, ano bang problema kay Gloria? Ano ba ang kanyang pamamalakad? Kanino bang interes ang kanyang dinadala? Sino ba ang ayaw ng pagbabago? Sino ba nang aapi? Sino ba nang aapi at nagsasamantala? Sino ba ang inaapi at pinagsasamantalahan? At so therefore, who are on the opposite sides of the fence? And whose side is each and every individual Filipino on? Nasa side ka ba nang aapi o nasa side ka nang inaapi? Yung mga nasa gitna ng mga middle class na tingin nila sa sarili nila, hindi sila masyadong naaapi. Kailangan timbangin nila, alin ang mas malamang na inaapi sila o nakakalamang sila, diba? O nang-aapi sila. No? The Philippine society is such a polarized society, historically, and has not changed. Kaya ganyan ang sitwasyon. Ngayon, sabihin mo, si Gloria is the root of all evil. Napakasama niya talaga. Lahat ng mga corruption sa kanya nanggagaling. Naghihirap ang tao dahil sa kanya. Hindi naman totoo yun eh. Because Gloria Arroyo is a part of the ruling elite. She is a faction of the political elite who is empowered by historical circumstances and by way of maneuvers. The policies that she's implementing sa economy are policies that have been there from the time we gained independence and refined lang to make it more exploitative. So, of course, to make it more concrete, katiwalian, from the time of independence, graft and corruption is endemic in any government, any administration. Kaya laging pag-eleksyon, laging issue yan eh. Oh, but certainly, it reached new heights with the Marcos dictatorship. And certainly, it has reached certain record heights with Mrs. Arroyo. No? Yung economic policies, ay yung utang ng utang at pinaprioritize ang utang, yung blind submission to the policy dictates ng neoliberal globalization, yung bukas ng ekonomiya sa investments na walang pakundangan, walang proteksyon sa Filipino capital, walang proteksyon sa manggagawa, walang proteksyon sa mga produktong Pilipino, yung libreng-libre yung mga investors na ilabas ng kanilang pera. Of course, Mrs. Arroyo has aggravated the problem. She has continued and she aggravates the problem.
Pero mali na sabihin na siya lang. Kaya kung purely anti-Arroyo ang line mo, hindi yan, it will not wash. It does not reflect the true state of affairs, the true problems of the country. And then, marami na dun sa mga ordinaryong taong bayan, hindi naman niniwala sa iyo. Kasi alam naman nila na hindi ganun yan. And then, at the same time, if you carry that line, you are hinahanda mo yung sitwasyon tungo dun sa pag nagkaroon ng pagbabago ng gobyerno, matutulungan mo lang yung mga naghaharing uri o yung mga nasa socio-economic and political elite, a new faction to take over. Of course, hindi na kapaksyon ni Arroyo, pero elitista pa rin, reactionary pa rin. Tutulungan mo lang sila na hindi mo na yayanig yung sistema at hindi mo na iaangat ang kamulatan ng mamamayan at hindi mo na papalakas yung demokratikong lakas ng mamamayan. If you give them the false and incorrect line that ang problema lang ay itong isang tao na ito na ang pangalan ay Gloria Arroyo. Diba? So, tingin namin, cumulatively, in the political and social consciousness of the Filipinos, especially because the progressive movement is there to continue to raise awareness, naka-ano na yun dyan, una, ayaw ng tao ng martial law, mahihirapan ang kahit na sinong gobyerno magpataw ng martial law or any kind of emergency rule. Pangalawa, wari ang mga tao sa mga politiko na gusto lang pumalit. Wari na yung mga tao na nangangako ng reforme pero gusto lang na sila ang magpasasa. No? So, ang tingin namin doon, rather than say it is political cynicism and therefore hindi na mangyayari uli ang EDSA, hindi na mangyayari ang revolusyon, ang ano namin doon, nag-challenge kami na mas mature na ang mamamayan at mas ma-build up mo yung liberating force that will sweep away all these deeply entrenched problems of this country and will really usher in a new and more progressive and a better society for the Philippines. Doon po sa vision na yun na inyong nasabi, gaano kalaking papel pa kaya ang gagampanan ng Mendiola para mailuwal, kumbaga, yung ganong pananaw? Sa kalagayan natin sa ngayon, sa manangyari na, ano yung function pa ng Mendiola sa pagkamit ng ganong vision? Pag narinig mo yung mga, lalo na yung mga kabataan at saka yung mga urban poor, pagka hinaharang yung mga rally sa papuntang Mendiola, dun sa may recto yun, di ba? Direct nila, no? Pag narinig mo, sumisigaw yung mga kabataan, Mendiola, Mendiola. Kami nga, yung mga matatanda nga, hindi, okay na, dito na lang tayo. And then, Mendiola, Mendiola. Ano na rin yun? Naka-ukit na rin yun. Especially sa kilusang demokratiko, sa kilusang aktivista, whether kabataan yan, estudyante, o mga manggagawa yan, urban poor, nakaukit na yan na Mendiola is the place of protest, is the premium place of protest for many historical and yung umiiral na sitwasyon na nagpapatuloy. At habang nandiyan ang pang-aapi at nagsasamantala, pupunta ang mga tao sa Mendiola at habang pinipigilan silang pumunta dyan para magpahayag ng kanilang saloobin hanggang doon sa pagpapatalsik ng nakaupong rehimen. Mendiola will be it will be a battle cry. And generations of activists will continue to claim that place.
panghuli na po sa mga katanungan. Itong mga kwento po ninyo, itong mga memories ninyo ng Mendiola, kanino nyo siya na ibabahagi? Sa inyo. Bahagi. Kasi hindi naman ako personally sa mga anak ko ay sa anak ko sa mga pero mas kasi nasa liderato ako ng samahan. So in the course of raising awareness, in the course of planning activities, nasi-share yan. Kasi and it's being shared not like in a didactic sense na parang nagtuturo ka. But yung sharing na yan it's a living thing kasi kasama ka nun tuloy-tuloy yan every week, every month, every year you plan. There's always a question, meron kayong pinaplanong protesta, saan dadalhin yan? Panahon na bang dalhin yan sa Mendiola? Are we big enough? Do we have the right issue? Etc. Even if we're not big enough, but symbolically, do we have to bring it to Mendiola? So Mendiola is always there. And nagkahalo-halo na dyan yung rememberings at saka yung current experiences at saka yung sa hinaharap. Kunin ko lang po, sa ngayon, given itong mga napaka-fluid na political situation natin sa ngayon at ang kalagayan ng Remy Arroyo, gano'n pa rin kayo kahanda na bumalik sa Mindoro? Handa? Laging handa. Yun na po. Maraming salamat po na Okay.